mahaba rin ang buhok ko tulad mo. Nag-iisang tagahanga ni Rapunzel si Goldilocks. Hating gabi na nang matulog siya, tulad ng dati. Sa bukas na bintana, pumasok ang diwata ng gubat na nagpapatupad ng mga pangarap ng mga bata. Hindi niya namalaya na ang diwata ay nagmahika at umalis. Nang buksan ni Goldilocks ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang silid. Tumingin siya sa paligid at namangha nang makaharap niya si Rapunzel. Ha? Anong ginagawa mo dito? Teka lang po, hindi ako tulog ngayon at nasa kwarto ako ni Rapunzel? Wow! Rapunzel! Habang yakap ni Goldilocks si Rapunzel na hinahangaan niya at masayang nakatingin sa buhok nito, maririnig ang boses ng bruhang si Camila. Rapunzel? Ibaba ang iyong ginintoang buhok. Narito ako. Nagmadali si Rapunzel. Naku, hindi ka dapat makita ng bruha. Tumahimik ka lang ha. At itinago si Goldilocks sa ilalim ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang buhok mula sa bintana ng tore. Habang umaakyat ang bruha sa buhok ni Rapunzel at dumaan sa bintana, may pagkamanghang naisip ni Goldilocks. Wow, tulad ng sa mga kwento. Samantala, alam ni Camila na may nangyari sa sandaling pumasok siya sa silid. May naaamoy ako. Teka, may estranghero ba dito sa kwarto? Wala. Baka yun yung amoy ng bagong gamot na binili mo na panggayuma mo. Baka nga, sabi ng bruha at agad na lumabas para atupagin ng paggagayuma. Pinalabas ni Rapunzel si Goldilocks sa ilalim ng mesa at sinabing kailangan na niyang bumalik sa sarili niyang mundo at baka ikulong din siya ng bruha doon. Pero paano po ako makakauwi? Stardust, pero maghanap muna tayo nun. Tahimik na ibinaba ni Rapunzel ang buhok niya mula sa tore. At nangunyapit dito si Goldilocks pababa nang hindi nakikita ng bruha. Maya-maya, isang pagod na pagong ang nakasalubong nila. Aling Pagong, kailangan namin ng Stardust. Alam mo po ba kung saan ito makikita? May mga nightingale sa tuktok ng puno sa tabi ng ilog. May stardust sa ilalim mismo ng pugad nila, sabi ng pagong. Tumakbo sina Rapunzel at Goldilocks sa tabing ilog. Aakyat na sana sila sa pugad ng mga nightingale nang biglang sumigaw ang mga ito ng, "Ayan na yung bruha! Ayan na yung bruha! Takbo!" At lumipad na sila. Tinago ni Rapunzel si Goldilocks sa likod ng puno at tumalo naman siya sa ilog at sumisid sa tubig. Kahit na nagmasid ang matatalim at nakakatakot na mga mata ng bruha sa paligid. Saan nagpunta ang Rapunzel na yon? Umalis na rin siya. Hindi na kaya ang pagpigil ng hininga, umahon na si Rapunzel. Inihagis niya ang kanyang buhok sa tuktok ng puno at kumuha ng isang dakot na stardust mula sa pugad ng nightingale. Muling namangha si Goldilocks sa katapangan ni Rapunzel. Rapunzel, sana sumama ka sa akin para malaya ka na. Hindi ako makakasama sa'yo, Goldilocks, pero natutuwa ako na itinuturing mo akong inspirasyon. Sana mag-cross ulit ang landas natin. Hinihip ni Rapunzel ang stardust kay Goldilocks. Habang nagniningning ang buong paligid, pagmulat ni Goldilocks, naroon siya sa kanyang malambot na kama. Panaginip lang pala? Pero okay lang. Salamat, Rapunzel. Pinakita mo sa akin na mas mahalaga ang kabaitan, tapang at pagiging matulungin kaysa kagandahan. Noong unang panahon, sa bahay na malapit sa kagubatan, nakatira ang isang batang babae na may ginintuang buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napakaganda ng kanyang kulot na buhok na lahat ng makakita sa kanya ay humahanga.
Ngunit sa kabila ng pagiging marikit, siya ay isang malikot at makulit na bata. Sa tuwing lalabas siya para maglaro, pinapaalalahanan siya ng kanyang nanay. Anak, dyan ka lang sa bakuran at huwag kang pupunta sa kakahuyan. Doon sa liblib ng kagubatan, may isang bahay na tinitirhan ng isang pamilya ng oso. Isang tatay na oso na matipuno, isang nanay na oso na katamtaman ng laki, at isang batang oso. Maagang nagigising si Mama Bear upang maghanda ng lugaw. Isang umaga, nagising si Baby Bear na mas maaga kaysa sa dati. Gusto na niyang kainin ang kanyang lugaw pero masyado pa itong mainit. Mama, pwede pa tayong maglakad-lakad muna sa gubat hanggang sa lumamig ang lugaw? Iniwan ni na Mama Bear, Papa Bear at Baby Bear ang kanilang almusal at namasyal muna. Samantala, si Goldilocks ay nasa bakuran habang naghihintay maihanda ng kanyang ina ang agahan. Ngunit naiinip siyang maglarong mag-isa. Gusto niyang malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Ano kaya ang mangyayari kung mamamasyal lang ako? Tumingin siya sa paligid. Nang makitang walang tao, tumakbo siya papunta sa kagubatan. Nang mapagod siya, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang ganda pala ng kagubatan. Ang mga bulaklak, puno, bakit di ako napunta dito dati? Naglakad pa siya sa liblib ng kagubatan. Samantala, habang naglalakad rin ang pamilyang oso, nakita ni Baby Bear ang isang bahay pukyutan sa puno. Ang laki ng bahay pukyutan! Sigurado akong puno ito ng pulot. Papa, pwede ba tayong kumain ng pulot? Hindi pwede, anak. Sa mga bubuyog yan. Tahanan nila ang pukyutan. Hindi tayo pwedeng basta na lang papasok sa bahay ng sinuman at kainin ang pagkain nila. Tama po kayo. Umuwi na lang tayo. Gusto ko nang mag-almusal. Samantala, dahil sa tagal ng paglalakad, napagtanto ni Goldilocks na naliligaw na siya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi na niya matandaan ang pinanggalingan niya. Pagod na siya at nagugutom. Halos maluha-luha na siya sa pagod. Lumakad pa siya ng kaunti. At sa dulo ng daan ay natanaw niya ang bahay ng pamilyang oso sa gitna ng kakahuyan. Tahimik na lumapit siya sa bahay. Inikot niya ang paligid nito, ngunit wala siyang makitang tao. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang 3 mainit na lugaw sa mesa. Bumalik siya sa pintuan at kumatok siya ng mas malakas. Bumukas ang pinto. Tuwang-tuwa si Goldilocks. Tumingin siya sa loob at tumawag. Tao po! Nang walang sumagot, pumasok siya. Lumapit siya sa mesa na may 3 mangkok ng lugaw. Isang malaki, isang katamtaman ng laki, at isang maliit. Dahil gutom na siya, gusto niyang kumain mula sa malaking mangkok. Ngunit nang sumubo siya ng isang kutsarang lugaw, napaso ang bibig niya dahil sobrang mainit pa ang lugaw. Tumikim naman siya sa mangkok na nasa gitna, pero ayaw niyang kainin ito dahil masyado namang malamig. Ay, malamig na! At sa huli ay tumikim siya mula sa pinakamaliit na mangkok. Hindi malamig pero hindi masyadong mainit. Sakto lang sa gusto ko. Kaya kinain niya lahat ang lugaw sa pinakamaliit na mangkok. Nang matapos niya ang agahan at pakiramdam ay busog na siya, nais niyang maupo sa harap ng tsimeneya upang magpahinga sandali. Ang isa sa 3 mga upuan ay malaki, ang isa ay katamtaman ng laki at isang maliit. Una niyang nilapitan ng malaki pero sa taas ay hindi niya ito maakyat. Sinubukan niya ang nasa gitna pero matigas naman ang upuan nito. Hindi siya komportable. Sa huli ay naupo siya sa pinakamaliit. Ang isang ito ay komportable at eksakto sa sukat niya.
Ngunit nasira ang upuan at bumagsak siya sa sahig. Nagkahiwa-hiwalay ang upuan at hindi alam ni Goldilocks kung ano ang gagawin. Nagpunta naman siya sa kwarto at doon ay may 3 kama. Isang malaki, isang katamtaman ng sukat at isang maliit. Una niyang hinigaan ang malaking kama. Masyadong malaki ito para sa kanya at matigas ang higaan. Ang pangalawa ay medyo malaki lang sa kanya, pero masyado namang malambot. Kaya doon siya humiga sa pangatlo at pinakamaliit na kama. Ang isang ito ay eksakto sa sukat niya at napaka-komportable. Kaya doon nakatulog kaagad si Goldilocks. Habang natutulog si Goldilocks, pauwi na ang pamilyang oso. Si Papa Bear ay may dalang mga kahoy na panggatong. Sariwang prutas naman ang dala ni Mama Bear. At si Baby Bear ay hindi na makapaghintay na kainin ang lugaw niya. Nang makarating sila sa bahay, dumiretso sila sa hapagkainan. May nahalata si Papa Bear sa kanyang mangkok. May tumikim sa aking lugaw. Napatingin tuloy si Mama Bear sa kanyang mangkok. May tumikim din sa lugaw ko. At nang tingnan ni Baby Bear ang kanyang mangkok, napaiyak siya. May tumikim din sa lugaw ko. Pero di lang tinikman. Inubos niya lahat. Tumayo sila at tumingin sa paligid. Napansin ni Papa Bear ang kanyang upuan sa harap ng tsimeneya. May mo po sa aking silya. Tignan niyo, na iba ang pwesto. Tapos, si Mama Bear naman ang nagreklamo. May gumamit rin ng upuan ko. At tulad ng inaasahan, umiyak si Baby Bear sa nakita. May mo po din sa silya ko. At sinira pa to. Naisip ng pamilyang oso na tingnan ang kwarto. May umiga sa aking kama. Tignan nyo, nawala sa ayos. May humiga rin sa kama ko. May umiga rin sa kama ko. At nandito pa rin siya ngayon, natutulog. Nilapitan ni Papa Bear ang kama ni Baby Bear at nakita na talagang may natutulog sa maliit na kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Nagulat sila nang makita ang isang batang babae na tulog na tulog. Anong ginagawa na isang batang babae sa bahay natin? Palisin mo ang batang babae na yun sa kama ko, Papa. Nagising si Goldilocks sa iyak ni Baby Bear. Nagitla siya na 3 oso ang nasa harap niya. Sa takot ay napatakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo ng hindi lumilingon. Humihingal na siya sa katatakbo pero hindi siya tumigil. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa kagubatan para hanapin siya dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masayang masaya si Goldilocks nang makita sila. Tumakbo siya, niyakap ang kanyang ina. Nanay! Sobrang nag-alala kami. Nasaktan ka ba? Magiging masunuri na po ako. Hindi na ako alis nang hindi nagpapaalam sa inyo. Mahigpit na niyakap ni Goldilocks ang mga magulang. Mula sa araw na yon, tulad ng ipinangako niya, palagi siyang nakikinig sa kanyang ina at hindi na gumagawa ng walang pahintulot. Nanatili siyang isang napakabait na bata. Noong unang panahon, may isang maliit na bahay sa pinakamagandang bahagi ng kagubatan. At doon nakatira ang isang batang babae na may kulot at dilaw na buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napaka-cute ni Goldilocks at minsan ay napakalikot din.
Isa, dalawa, ay! Naku! Hindi sinasadyang nahulog ang pie na luto ng kanyang nanay. Goldilocks, ngayon ay kailangan mong maghintay para makaluto ako ng bagong almusal. Oo nga pala, huwag kang lalabas ng hardin at huwag pupunta sa gubat nang hindi nagpapaalam. Magpakabait ka, ha? Inip na inip si Goldilocks habang naghihintay. Kung isang maliit na hakbang lang palabas, dalawa o tatlo, hanggang saan kaya ako makakarating bago nila ako tawagin? Habang abala ang nanay niya, humakbang siya ng maliliit palabas ng hardin at papunta sa kagubatan. Sa liblib ng gubat ay may isang maliit na bahay kubo. Nakatira dito ang pamilyang panda. Mayroong isang malaking tatay na panda, isang katamtamang laki na nanay na panda, at isang maliit na batang panda. Maagang gumising si Nanay Panda para magluto ng nilagang labong na may banilya. Nagising si Tatay Panda sa masarap na amoy na galing sa kusina. Ginigising din niya si Baby Panda, pero tinatamad pa itong bumangon. Ngunit nang maamoy ng ilong niya ang nilulutong labong, hindi na siya nakatiis at bumangon na. Bagong luto ang inihanda ni Nanay Panda, kaya napakainit pa. Nanay, tatay, pwede po mamasyal muna tayo saglit hanggang sa lumamig ang pagkain natin? At pwede rin tayong manguha ng kawayan para sa hapunan natin mamaya. Iniwan ng pamilyang panda ang kanilang pagkain sa mesa at lumabas na. Samantala, napapalibutan ng makukulay na paru-paro si Goldilocks na namamasyal doon din sa kagubatan. Ang sarap talaga mamasyal dito. Ang gaganda ng mga paru-paro. Natutuwang sinundan ni Goldilocks ang isa sa mga paru-paro hanggang sa nawala siya sa gitna ng malalaking puno. Patuloy siyang naglakad-lakad, kaya napagod siya at gutom na gutom na. Maiiyak na siya nang matanaw niya ang bahay kubo. Masaya siyang lumapit sa bahay at sumilip sa bintana. May nakita siyang 3 mangkok ng pagkain sa loob. Tuwang-tuwa siyang kumatok sa pinto ng 3 beses. Bumukas ang nakaawang na pinto. Tao po! May tao po ba dyan? Hindi na makatiis si Goldilocks kaya lumapit siya sa mesa. Nakahain doon ng isang malaking mangkok ng nilagang labong, isang katamtaman ng laki at isang maliit na mangkok. Dahil gutom na gutom siya, gusto niyang kainin ang pagkain sa pinakamalaking mangkok. Tumikim siya ng isang subo, ngunit napaso ang bibig niya. Masyado namang mainit ito. Kaya tinikman niya ang nasa gitnang mangkok. Ay, ito naman ay lumamig na. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kutsara mula sa maliit na mangkok. Ito naman ay hindi masyadong mainit at hindi rin malamig. Tamang-tama para sa akin. Kinain lahat ni Goldilocks ang laman ng pinakamaliit na mangkok. At dahil busog na siya, gusto niyang pumunta sa tabi ng dupungan para makapagpahinga. Dito ay may nakita siyang 3 magkakaibang upuan. Inakyat muna niya ang malaking upuang kahoy. Ang tigas ng upuan, tsaka mainit dito kasi malapit sa apoy.
Umupo naman siya sa kulay pink na upuan. Grabe naman ito sa lambot. Sa huli ay umupo si Goldilocks sa maliit na pulang upuan. Oh, ito ang pinakagusto ko. Kaya lang, nasira ang maliit na upuan. Naku! Mabuti pa siguro sa kama na lang ako magpahinga. Pumasok si Goldilocks sa kwarto. Dito rin ay may 3 kama. Isang malaki, isang katamtaman, at isang maliit. Humiga muna si Goldilocks sa pinakamalaking kama. Ang tigas naman itong kama at ang laki ng unan. Tumalon siya sa gitnang kama, ngunit ito ay masyadong malambot. Pagkatapos ay tumalon siya sa pinakamaliit na kama. Oh, ang sarap humiga dito. Makatulog muna nga. At nakatulog na si Goldilocks sa pinakamaliit na kama. Ang pamilyang panda na nawili sa pangunguhan ng kawayan sa kagubatan, sa wakas ay umuwi na. Pagdating nila ay sabik na silang mag-almusal. Ngunit isang sorpresa ang naghihintay sa kanila sa hapag. May tumikim sa lugaw ko. Pareho tayo. May tumikim din sa mangkok ko. May kumain ng lugaw ko at inubos niya. Tumayo ang pamilyang panda at tumingin sa paligid. May napansin din silang kakaiba sa mga upuan. May naupo sa paborito kong upuan? May naupo rin sa upuan ko. May naupo rin sa upuan ko at sinira pa. May pagtatakang pumasok sila sa kwarto. May nahiga sa kama ko. At nilaglag ang unan ko sa sahig. At may tumalon sa higaan ko. Nanay, tatay, may natutulog ngayon sa kama ko. Tignan niyo. At nakita nga ni nanay at tatay panda na may natutulog sa higaan ng anak nila. Dahan-dahang hinila ni tatay panda ang kumot. Nagising si Goldilocks. Nang makita niya ang 3 malalaking panda sa kanyang harapan, takot na takot siya. Sino ka ba? At bakit ka natutulog sa kama ko? Paumanhin po kung pumasok ako sa bahay niyo. Naligaw ako sa gubat, nagutom, kaya kumain po ako. Nakatulog din ako. Huwag po kayong magalit sa akin. Hindi tama ang pumasok sa bahay ng iba, Iha. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Ihahatid ka na namin. Kabisado ng pamilyang panda ang pasikot-sikot sa kagubatan. Kaya madali nilang nakita ang bahay ni Goldilocks. Nanay! Anak! Hinanap ka namin kung saan-saan. Pangako pong hindi na ako lalabas sa hardin nang walang paalam. Nagpasalamat ang mga magulang ni Goldilocks sa pamilya ng panda. Simula noon, naging matalik na magkaibigan sina Goldilocks at Baby Panda. Nagsasabi na rin si Goldilocks sa kanyang nanay kapag bibisita siya sa pamilyang panda. At hindi na siya naliligaw sa kagubatan dahil ang kanyang matalik na kaibigan, si Baby Panda, ang palagi niyang kasama. Isang araw, nakaisip ng magandang ideya si Goldilocks. Dahil hindi siya mahilig magbasa ng mga libro, pinagpatong-patong niya ang lahat ng libro sa bahay na parang matataas na tore. At masaya siyang tumalon-talon sa ibabaw ng tore. Nang makita ito ng kanyang ina, pinayuhan niya si Goldilocks. Ang libro ay sa pagbabasa. Masisira lang kung paglalaruan mo.
Pero ang mga libro ay boring. Mas masaya kung lalaruin ko na lang. Sa sandaling iyon, napansin ni Goldilocks ang isang aklat na muntik nang malaglag sa bintana. Saan galing ang librong ito? Nang hahawakan ni Goldilocks ang libro, biglang nagkapakpak ito at lumipad patungo sa gubat. Nagtaka si Goldilocks kaya sinundan niya ang aklat. Hoy! Teka! Lumilipad na libro! Tigil! Oh? Asa na yun? Sa liblib ng gubat kung saan tumatakbo si Goldilocks, may isang puting bahay. Isang pamilya ng kambing ang nakatira dito. Ang bahay ay puno ng mga aklat na pati mga kapitbahay nilang mga hayop ay nanghihiram ng aklat sa pamilyang kambing. Si Tatay Kambing ay hindi natulog nang hindi tinatapos ang libro sa pagkakarpintero. Libro sa pagluluto naman ang laging kasama ng nanay. At ang batang kambing ay mahilig sa libro ng mga engkanto. Ganun pala! Ngayon ay makakagawa na ako ng sarili kong tumba-tumba. Dapat pakuluin ang sopas ng 8 minuto. Ngunit nung araw na iyon, nababalisa ang batang kambing dahil hindi niya mahanap ang paboritong aklat. Hindi ko makita ang libro ko. Yung librong may pakpak. Baka naman namasyal sa kagubatan ng aklat mo, aking anak. Lumabas ng bahay ang pamilyang kambing upang hanapin ang nawawalang libro na may pakpak. Samantala, natatakot na si Goldilocks dahil naligaw siya sa gubat. Paano ako makakauwi ngayon? At hindi ko na rin nakita ang libro. Kaya nilapitan siya ng may pakpak na libro na parang paru-paro. Nang habulin ni Goldilocks ang aklat, lumipad ito papunta sa bahay ng pamilyang kambing. Nang marating ni Goldilocks ang bahay, kumatok siya sa pinto. Dahang-dahang bumukas ang pinto. Tao po? May tao ba dyan? Nakita niya ang napakaraming aklat. May dilaw, may pink, may manipis at makapal. Hinanap niya kung saan nagtatago ang may pakpak na aklat. Ang kapal ng libro sa pagkakarpintero. Sobrang boring talaga. Natagpuan ni Goldilocks ang iba pang mga aklat sa bawat sulok ng bahay. Ngunit interesado lamang siya sa aklat na may pakpak. Ito naman ay cookbook. Hay, ang pagluluto ay hindi para sakin. Hindi pa rin makita ang libro na hinahanap niya. Napagod si Goldilocks. Nang humiga siya sa isang sulok upang magpahinga, pumwesto ang lumilipad na aklat sa ilalim ng kanyang ulo na parang unan. Samantala, pauwi na ang pamilyang kambing. Hindi rin nila nahanap sa kagubatan ang aklat ng batang kambing. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila na nagkalat ang mga aklat. May naghagis doon ng pangkarpintero kong libro. May naglagay ng cookbook ko sa kaldero. May nakatagpo sa aking libro. At hindi lang natagpuan. Ginawa niya itong unan. At tinulugan pa. Nang umiyak ang batang kambing, lumapit agad sa kanya sina nanay at tatay kambing. Laking gulat nila nang makita si Goldilocks na natutulog. Sino ang batang ito? Bakit niya kinalat ang mga libro? Tingnan niyo nagusot na ang pahina. Nagising si Goldilocks nang marinig ang pag-iyak ng kambing. Kayo'y... ako si Goldilocks. Huminahon ka, iha. Hindi ka namin sasaktan. Hinahanap ko lang po itong lumilipad na libro. Paumanhin, pumasok ako sa bahay niyo. Sa akin ang librong nasa kamay mo. Hindi ko yan pinamimigay.
Pero sa unang pagkakataon, gusto ko nang magbasa ng libro. Naiinis ang batang kambing, pero laking gulat niya dahil ngayon lang niya nakita ang mahiwagang aklat na nagpahiwatig sa iba. Wala pang ibang bata na nakakita sa lumilipad na librong ito. Siguro ay pinili ka niya, Goldilocks. Sige na nga, iyon na lang. Regalo ko na sa'yo. Parang nasa tuktok ng mundo si Goldilocks sa saya. Sinimulan niya agad basahin ang mga unang pangungusap sa misteryosong aklat. Sa sandaling iyon, lahat ng aklat sa bahay ay lumipad at umayos sa istante. May magic din ang ibang mga libro dito? Walang magic ang mga libro, Goldilocks. Ang ating imahinasyon ay lumalago salamat sa mga libro. Yun ang hiwaga. Dumidilim na, Goldilocks. Ihahatid na kita. Baka nag-aalala na ang nanay mo sa'yo. Pero di ko pa po nababasa yung ibang libro. Walang makakabasa ng napakaraming libro sa isang araw. Pwede ka naman pumunta dito kahit kailan mo gusto. Hinatid ng pamilyang kambing si Goldilocks sa may hardin ng bahay niya at nagpaalam na sa kanya. Mabilis na nilampasan ni Goldilocks ang kanyang ina, humiga sa sahig at sinimulang basahin ang misteryosong aklat. Goldilocks, saan ka ba nagpunta sa buong maghapon? Hinabol ko po yung lumilipad na libro, nanay. Lumilipad ba ang mga libro? Hindi talaga lumilipad. Pero kahit ano ay pwedeng mangyari sa kathang isip. Mula sa araw na iyon, ang batang kambing at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan. Minsan ay nagpapalitan sila ng aklat, minsan ay nagkikita sila para sabay na magbasa ng aklat at mangarap. Dahil napagtanto ng magkaibigan na ito na ang misteryo ng mga libro ay maaaring matuklasan sa pamamagitan ng kathang isip at ang ating mga pangarap ay makakamit kung palabasa tayo ng libro. Nang umagang iyon, tuwang-tuwa si Goldilocks dahil sasakay siya sa bagong bili na bisikleta. Regalo ito sa kanya ng nanay niya. Ingat ka anak ha, huwag masyadong lalayo. Pagsakay ni Goldilocks sa bisikleta, gumewang-gewang siya sa simula pero nang ipedal niya ito, para na siyang lumilipad. Napakabilis niyang magbisikleta at nang binagalan na niya sandali, pagtingin niya sa paligid, hindi na niya alam ang lugar na iyon. Sana ba ako? Ito ay bahagi ng kagubatan na di ko pa napupuntahan. Nang mapagtanto ni Goldilocks na napalayo na siya sa bahay, medyo naalarma siya at nagpa siyang bumalik. Habang matulin siyang nagbibisikleta, biglang may narinig siyang putok. Tumilapon siya sa tabi at ang bisikleta niya sa kabila ng daan. Aray! Ang sakit ng tuhod ko! Umiyak si Goldilocks dahil nawawala siya at dahil pumutok ang gulong ng bisikleta. Ngunit hindi lang si Goldilocks ang umiiyak. Tumayo siya para makita yung umiiyak bukod sa kanya. Inilakad niya ang bisikleta patungo sa kung saan nanggagaling ang pag-iyak. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na baboy na humihikbi. Piggy? Ha? Oh, sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Goldilocks. Bakit ka umiiyak, munting baboy? Yung skateboard ko. Nawala yung skateboard ko. Tahana, tingnan mo pumutok ang gulong ng bisikleta ko. Umiyak din ako, pero hindi naman naayos ng pag-iyak ang gulong. Nang makita ng baboy ang na-flat na gulong, nakalimutan niya ang tungkol sa skateboard at medyo kumalma. Ang ganda naman ng bike niya yan. Maganda nga, pero di ko na alam ang daan pa uwi. Kailangan kong makabalik bago gumabi. Panandali ang nawala sa isip ng munting baboy ang skateboard niya.
dahil naawa siya kay Goldilocks. Sinabi niya na kabisado niya ang mga daan sa kagubatan, kaya tutulungan niya siya. At baka mahanap rin niya ang skateboard habang daan. Kaya naglakad na sina Goldilocks at Gurky. Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lobo! Huwag kang matakot, Piggy. Baka may nawala rin sa kanya. Hello po, lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang gutom na lobo. Oo, nawala ang pagkain ko. Pero palagay ko ay natagpuan ko na. Sino kaya sa inyo yung dalawang mauuna sa tiyan ko? Napagtanto ni Goldilocks ang masamang hangarin ng lobo. Natakot siya, ngunit humarang siya upang protektahan ng maliit na baboy. Sa oras na ito, may mga mangangaso sa gubat na naghahanap ng mga lobo. Mahuhuli ka nila. Napaatras ng 2 hakbang ang lobo. Mga ngaso? Oh, takot na takot ako. Mabilis na sinunggaban sila ng lobo, pero nakapiglas ang maliit na baboy at nakatakas. Ngunit mahigpit ang hawak ng lobo kay Goldilocks. Saklolo! Tulong! Nahuli ako ng lobo! Tumakbo ang lobo sa kanyang lungga na bitbit si Goldilocks. Kakainin kita. Pero babalikan ko at huhulihin ko ang Piggy na yon. Bagamat hinabol sila ni Gurky, di niya ito inabutan dahil hindi siya kasing bilis. Kaya umuwi siya para humingi ng tulong sa mga kuya niya. Samantala, tinali ng sakim na lobo si Goldilocks sa bato doon sa kanyang lungga. Ayan, munting bata. Maghintay ka dito. Huhulihin ko lang yung Piggy. At pagpepiestahan ko kayo mamayang gabi. Nang lalabas na ang lobo, nakita ni Goldilocks ang skateboard sa sulok ng kuweba. Ang skateboard? Yan ay skateboard ni Gurky. Ikaw pala ang magnanakaw niyan. Nagalit ang lobo kay Goldilocks dahil tinawag siyang magnanakaw. Kinuha niya ang skateboard, sumakay siya dito at masayang pinagulong ito pakaliwat kanan. Akin na ang skateboard na to ngayon. Iuukit ko pa ang pangalan ko dito gamit ang matalas kong kuko. Woohoo! Yahoo! Maya-maya, si Gurky at ang kanyang mga kapatid ay nakarating na sa kuweba. Ngunit dahil masaya ang lobo sa skateboard, hindi niya sila napansin. Tahimik na lumapit si Gurky kay Goldilocks. Piggy, naparito ka ba para iligtas ako? Oo, wag kang maingay, Goldilocks. Mabilis na kinalaga ni Gurky si Goldilocks. Nang magsawa ang lobo, dinampot niya ang skateboard at nakita niyang magkasama sina Goldilocks at Gurky. Aba, ninanakaw pa ng baboy ang pagkain ko? Yung skateboard ko! Yan ang skateboard ko! Andito pala! Kinuha mo, lobo! Hinagis ng lobo ang skateboard sa tabi para hulihin si Goldilocks at ang baboy. Hinahabol sila ng lobo nang pumasok ang mga kuya ni Gurky. Hinagisa nila ang lobo ng maliliit at matitinik na baon nilang kastanyas. Nang matapakan ng lobo ang mga ito, natisod siya at natumbas sa lupa. Ano ang mga ito? Ang sakit Halika kayo dito mga baboy. Huhulihin ko kayo. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa lobo. Bumangon siya. Hinabol niya ang magkapatid kahit na may kumapit sa kanya na matitinik na kastanyas. Kinuha ni Gurky ang skateboard at sinakay niya si Goldilocks at ang kanyang mga kapatid. Nakatakas tayo! Ang galing natin! Ang saya! Yay! Napatingin na lang ang lobo sa papalayong mga baboy at kay Goldilocks. Huli na nang mapagtanto ng lobo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari ay isang masamang gawain. Pagdating ni na Goldilocks sa bahay ng mga baboy, isang sorpresa ang naghihintay para sa kanya. O sige, tanggalin mo na ang takip. Nang iangat ni Goldilocks ang takip, nakita niya ang kanyang bisikleta na naayos na. Tuwang-tuwa siya. Inayos
Naayos niyo yung gulong! Salamat mga piggies! Sumakay si Gurky sa skateboard at sumakay naman si Goldilocks sa bisikleta. Pauwi na sa kanila. Mula sa araw na iyon, ang munting baboy at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan.